Okay, maayong adlaw sa tanan. So, naa na punta karon diri sa Yutang Tabunon PH. Welcome sa tuong channel para sa katong bag-o lang na abot or bago lang naka-visit na nga channel. Please do subscribe, like, and share our videos para sa information sa uban para ma-update kita kung sa may nahitabo sa to current situation sa politika ug sa to ang nasod. Okay, so niaging video nag-live stream ta. Gi-cover na to ang first part sa kaning hearing ni Vice, not necessarily hearing, sa katong, oh yeah, hearing sa Office of the Vice President sa paggamit sa confidential funds and katong nahitabo nga pag-detain sa iyang Chief of Staff. So para natin ipadayon ang part 2 nga video, ron ma-check na to unsay mga makita nato na mga concerns nato, unsay mga information nato maaangay mahibaw-an nga gi-expose ni Sarah. Okay, so ato'y padayon. By the way, so before ta mopasugod, please like, share, and subscribe sa ato ang channel. Okay. Ah, Okay, so again, itong video nga gikuha diri ni sa Facebook page sa Office of the Vice President. So kung kinsa tong ganahan makakuha sa video, naari gid ni online sa Facebook makuha. Kanina, in the dead of the night, to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pagmamayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin? So speed up lang na to para makuha na to. Medyo dili kayo taas atong video. Yeah, by the way, dili siya recorded lang ni. Di para sa katong first part na to nga live gito siya. So, but why edit ni? Walay filter sa to ang comments o sa reactions nato sa bahin sa statement ni Sarah. So, padayon ta. Na there is a threat to my life inside the Batasang Pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yun? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Okay, so imagine, it's been 1 year na nagsige na sila tira kang Sara Duterte. It's both personal and political in nature. No? Um,
Oo, nibiya siya. Of course, si Sarah wala mohatag sa reasons nga nang nibiya siya. If you remember si Sarah silent kayo. After tendering the resignation and there were interviews nga, di siya masulti nga no. Okay. Um, wala siya ni kuan. Probably mao na ang reason, iyan na nag-explain karon gari, yan na nagipagawas. Na ako man tanawon, dili na niya ma-take ang kabulastugan nga gitong buhat na nila grupo na ilang admin karon. Okay. And the good thing that mao ni isa sa mga rason nga a lot of people, especially those mga anti-Duterte, non-Sara supporters. I personally, I'm not a supporter of Sara. Before, during the election, I did support her. Only this time. Nga naman, well, sa current ka situation, pwede mo gyud siya nga di lang mo tingog anyway. Ilaham ng administration kung silang gidumuhat dira, pwede ra siya maghilom-hilom, di ra siya magsaba-saba. And yet, she decided nga mobiya to fight against the flow of what is happening right now sa current administration sa mga politicians nato karon, despite the fact nga mao ni ang sukli sa iya. Okay? So imagine, dili ko supporter niya, naa siya dira, naginusara siya. Siya mo'y isa sa maasahan nato currently. So of course, ang akong gibotaran wala man siya nakadaog. At unfortunately, hilom kayo siya karon. Kinsa man, I voted for Ping Lacson. Hilom kayo siya, wala. No, na siya mga side comments, pero dili gini necessarily nga he's fighting corruption, the corrupt officials, the current administration. Okay. And yet, so si Sara may naa, currently siya'y naa sa posisyon nga mo fight ani nila. So, wa ko mabuhat ba to support her. Okay. So, mao na niya akong gikon na magkinaunsa, even though during the election wa ko ni vote niya, wa ko ni support niya, but this time, anytime, when sa unsay mahitabo, just to fight this corrupt official sa tuang nasod, willing ta mo support niya. Okay. Of course, dili ni sarili tanan nga kung unsa iya isulti, unsa iyang buhaton, agree ta na tanan. Of course, dili. But katong mga butang or mga desisyon niya nga para gid sa tuang nasod. Okay, so ito'y padayon. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, ano sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-election na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo.
Yes, she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. So wala ko mo komenta ni karon kay of course morning last part sa to ang video buhapon. Yeah, kung natay mga comments but sa kaning nga video wala ko mo komenta. Pwede nyo i-check sa katong previous nga video nato para Kasi bakit nyo yung tangal na mga kasama ko sa office of the Vice President? Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. so natay pamuntahan na diri. What kay ba ay ano ato niya ni i-search ato ni i-try og puzzle manong si Eliza Marcos or let's say si family ni BBM. Ngano na sila sa DepEd na hatag og kwarta. Unsay naa ba kanang sila negosyo or kuan nga naay connection dito sa DepEd or sa mga decision making sa DepEd nga mo relate dito sa negosyo sa okay. So nganong maghatag man siya kwarta mao ni ako pangutana nga until now wa pa nato ma-resolve try na to search niya og connect. Okay. Sa time ni Pinoy na ako'y na-connect in relation to the implementation of K to 12 K to 12 implementation K to 12 big company or corporation nga nag-support niya or nila sa liberal at the same time big company or corporation nga naa sa insurance industry. So, ang ano na yun na. So, ang ano naggipangita na to ang connection na it's because mag-wonder ta nga nung sa to Philippines, why is it nga to healthcare system di gyud siya mo improve. Okay, ito kayo mong tanawon, kayo mong tanawon, um, Ang possibility the decision making of the president is influenced by those big corporations supporting the said president, especially during the election. That is why personally I was able to connect that one. Yan, natay mga names nakuha daw wala to gi-present niya wala man tay vlog ato during that time. Okay, but that's my personal research. That is why after that observation, I decided nga I will no longer give my support to liberal or any candidates from liberal. Okay. So in this part, amo ni atong gikuan nyo unsa jud kahay connection. Ato na sa ning i-puzzle, ato ni symbol ang puzzle ani para ma-connect na sa nato nganong gikuan ni Sarah kay sa kaning nga statement ni Sarah maglisod ta og sabot nganong si Liza Marcos ini-intervene siya kabahin diri sa DepEd nga mga transactions. Unsa kay naa ni nila? Di ato padayon. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera.
establish separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda. Oh, kanino? Actually, so dugay ra gyud kini siya nga issue regarding sa ato ang government sa system sa ato ang three branches, judiciary, executive, ug legislative. So from the terms of legislative, expected they amend, they craft laws. And unfortunately, karon more dili mao yung nahitabo. Though na sila yung mga GAA kana laws man gyapon na mga acts mga GAA kana General Appropriations Act. Okay. Na pero basic mga budgeting ra man guna siya which is sayon ra kaayo. And sa kadaghagang issue sa Philippines nga angay natong i-resolve kay our culture, our environment is evolving and possible na yung mga balaod nga applicable sa una niya medyo dili na siya karon so angay na siyang i-modify. Okay? And yet here comes mga tao na or kaning mga legislative nga branch especially sa Congress, they do have their own projects. Okay? Sila yung mga projects na sila yung mga recently issue flood control na sila mga development projects, mga highway constructions, okay. So, kung imong wala man ni siya sa balaod. I mean, wala man siya dapat dili man sila sa ilaha. Kanina mga projects nga ilaha magbuhat kag balaod. For example, if you're representative sa unsa ka nga district, unsa ka nga city, so observe ka diha unsa mo'y mga issues regarding ana imong ginsakupan nga syudad. And then, you formulate laws. Bahalag din ka nga, exclusive siya ani. Pero most likely sa law nga imong gibuhat, applicable na siya sa tanan. No? So, ini-propose ni mo ana. Okay? So, usually, yung ana. For example, kadaghan issue, for example, sa healthcare system. Sa healthcare system. Imagine, like, what I know, based on experience, when I was, or when my kid was admitted in a hospital, PhilHealth only did the 20% sa bill. So why not amend that law, like make it 50% or 80%? Unsa pa man. Mga what? Mga public hospitals na to, especially sa provinces katong mga lisod ag tuon. Why not craft laws nga kuan nabutang jud naa gyoy sign doctor ana or doctors sa kanang mga province mga hospital in provinces like mga 5 to 8 doctors nga nakasign pwede mo niya buhatang balaod if assuming wala pa na siya if assuming lang which I think wala pa kay adto ka sa probinsya like makakita ka ari ka sa highway makakita kag ambulance lagyo kayo gikan pa ni travel og mga 3 to 4 hours pa mudagan pa diri sa city para ipa-admit ba nya kung tanaw ng ambulance kay baon nya hinay pamudagan so low yung mga tao dapat mo na i-focus like buhat kag balaod no nga bisan kung moingon ka I think di ra man siguro mosuko ang mga doktor sa atoa ni bahala nga kuan nimo parehas sa mga nurses gud nga before sila makalarga sa gawas mo-render sila og service but sa mga doctors by the time mapasar sila pwede sila pa-render og bisan 1 year ug sweldohan ninyo dili sad pwede nga tiwayon ninyo o sweldohan ninyo sweldo mo government go bahalag dili kayo dako basta at least at par sa kung unsay gi-provide sa private I think mga doctors willing ana
kay mas matrain man sila na mas maka-practice man sila na kay daghan maglain-laing various nga sakit diha sa mga suok-suok na to sa ato ang nasod nga nanginhanglan gyud og doktor. So, ay nagbuhat kay balaod din na nga tanang mga doctors bagong graduate, I mean bagong pasar sa exam. So render ka og 1 year paid by the government. Nya balaod ka taga-hospital, at least 5 doctors magpuli-puli dira kana nga ang mga balaod ninyong pambuhaton. Dili kay mag-project og ayuda, magtukod og building or magkuan diha mga flood control. Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali. Di kay as we all know, but, the administration, the way kung giun sa pagpamalakad karon nga ato ang nasod, kung unsa kang klase ang presidente na ata, o kung unsa nga klase ang presidente na. Unfortunately, daghan jud wala kauyon. Personally, wala ko nakauyon. Okay. Opposite mi na hitabo. Ako personally, wala man jud ko motuo sa 20 pesos nga kuan. Kay mo jud ko ana. Di gyud na mahitabo ang 20 pesos. Pero I was hoping nga di siya mo increase or kung mo decrease magali. Kung mo decrease magali, mas maayo. But imagine karon pila ang kilo. I think ni increase more than around 10 to 15 pesos ang kilo sa tuang bugas. So, may ka nga, ano man inani man eh. Isa naman to ang saad. Pag first year nga, oh, na mga nindot nga plano, and then, murag nawa man. Plano raman, wa may nahitabo. So, mo na stress out ni Sarah karon. Which I think, agree jud ko ani ang statement. Ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Jose Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhaghag na ninyo diha tanan ang gisubmit namo sa COA. Sakto. Like, ako personally, agree jud ko. No. Oh, well, unfortunately, kani sa video, mga anti-Duterte or mga non-supporters ni Sara yun siya nag-meltdown. Some congressmen na nag-meltdown. Hindi ko hintundan. I think na ay right si Sara. Or I'm not ang I think it's not the right term, but Sarah has the right to melt down if that's what you're calling it, melting down. I-recognize niya ang iyang feelings towards ang sa inahitabo karon. Imagine nagtrabaho ka, nung tinarong ka, nibiya ka sa admin nga way klaro kay nadaghang binuang niya karon ikay gi-crucify sa mga tao sa Congress, gipakawawan kay in public. Of course, this is a natural reaction. Diyan kinsa imong pangutan-on, psychology practitioner or psychiatrist, it's a natural reaction. Knowing more than 1 year, or let's say 1 year na mga gasigig tira, it's a normal reaction. Natural lang ang taong masuko siyang kag tira. Suko ang kita ko sa adlaw ratang birahan. Trabaho ka niya, sawayon yung trabaho. Wa kay gibuhat binuang, buhat-buhatan ka. Suko ang kita. Reklamo manggali ta. Kang Sara ka na, imagine 1 year. So, mali akong concern ba? Asa naman to ang mga kandidato, kandidata nga claim nga mga
against corruption. Lani Robredo, akong gisuportahan pag election si Ping Lacson, Manny Pacquiao, Laila de Lima, Chel Jokno, Pamakino, asa naman mo karon? You claim against corruption mo. Karon na ay gihatag information sa inyo ha or sa tua against corruption and yet wa tay gibuhat. Ang against corruption man kahata. Against corruption man kahata. Oh, mga kadito asa man maron. Abi kay wa mo nakadaog, bahala na lang. Abi gang inyong gipangbutaran. Wala nakadaog, wala na lang sa ta magtingog or naghuwat ta nga or nalipay ta nga nag-away ni sila karon. Nga katong unit team sa una. Mo support lang dayta, mga mangialam lang dayta sa atoang nasod kung atoang kandidato mo'y nakadaog. Naay nag-inusara diri nga ni suporta ang ni fight against corruption nga mao'y gipasingilhan manggali nga mo'y nangurap. Anyat kita wala tay pakialam. I-crucify pa na nato. Kadaghanan na oh, gihatag information. Pero di man ta mag-investigate. Nung di man ta mo demand nga paimbestigaran. Asa naman mo? Unfortunately, daghan kong nailhan nga mga anti-ani nila, anti-unit team sa una. Karon lipay kay sila nga kagubot. Oh, ingon na day. Anti-corruption man kayo niyang advocacy. Asa naman mo ron? Abi kay wa kadaog si Lenny. Abi kay wa kadaog si Ping Lacson. Si Yorme, abi wala siya kadaog na presidente. Abi wa kadaog si Manny Pacquiao. Hilom na lang ta. Siyang na lang nato si Sara. Mo ni fight na gino Sara. So, kita na inyong anti-corruption nga advocacy. At the same time, pumoingon ta nga tinuod ni ang sangils ni against ni Sara. Pila naman na sila ka-hearing dira. Nganong until now, wa man gyud na sila ka-file og kaso. Diba? Nganong until now, wa gyud na sila ka-file og kaso. Simple, naglisod sila kay wa sila makuha nga proof nga si Sara nangurakot. Kay kung mo tanaw-naon, mayor pa lang na naa na nay confidential funds. Okay? Naa na nay confidential funds. Mayor pa lang na. Kay kung ganahan na mangurakot, mayor pa lang na nangurakot na na. Then, taga Davao, makahibalo na sila na. Di man mo asinso ang Davao, di man mo nindot nga syudad ang Davao if nangurakot na siya. And mangutana ka sa taga Davao. Do, dili tanan taga Davao ni agree ani niya. But mostly makaingon nga indot gyud ako mamagpapa naka-visit sa Davao ning sila nga nindot gyud lahi ra gyud. Okay? So kana mao na tong pangutana asa naman yung mga tao nga ni-claim nga against corruption man ta. Against corruption ta. So bisan kinsa na naglingkod dira ang wala isuportahan na nato pag election or wala kana kay nakig-fight against corruption atong suportahan. Kung nihok lang mo, mangialam lang mo sa kung sa tong nasod kung naa diha nga to ang gi-elect nga kandidato or kandidata,
wa gyud ta nangialam ana tinud-an nay sa atong nasod. Kundi concern lang ta sa welfare sa tuwang kandidato ug kandidata. Which I think dili maayo. And unfortunately, mostly mao'y ginapakita sa uban karon. Lipay na nga kay nga lipay nga, oh, gaaway na sila, gaaway na. Oh, nga, sa social media, sa Facebook, kita ko na ay wala na ko ma-verify kung tinuod ba. But ang statement ni Laila de Lima, ano nga, nag-away-away na. Unsa di, nangarakot ka niya, kung pangitaan ka asa nimo, asa ang kwarta, magdrama-drama. Okay? It's like, Uganda, former Secretary DOJ, kay man siya nga under investigation sa COA ang confidential funds. Atong balik-balikon sa previous na to nga video ato na ning gi-explain. Ang confidential funds ang ga-approve ang Congress by the time ni-approve ang Congress. Gitangtangan nila mga tawo katungod para makahibaw kung asa na gastuhon or gigasto. Lahat ng gi-approve ang Congress ang ato ang representatives sa katawhan. Gi-approve na nila. By the time ni-approve na sila, ibaw na silang gitangtangan tan katungod. Kay confidential man na gisud. Bisan unsaon nimo, even ang ombudsman ni-explain ana during sa Congress hearing. Gipangutana ang taga-ombudsman. Ang ombudsman niingon, dili na namo mahatagan og resibo kay kung nangayo umig information sa mga tao, sa mga intelligence personnel, wa na sila mga resibo. Kung magsugo na sila dira og tao para mo investigate, pupuyo na ng mga specific na lugar as kuan, mga agent, wa na mga resibo. Okay? So confidential, di na siya angay mahibaw-an. So kung in the first place concern good ang Congress regarding sa paggasto sa confidential funds, in the first place wa na aprobahi. O let's say wala man tagai si Sara og confidential funds, ang hatagan na si Marcos. O anong giaproban man niya si Marcos og confidential funds. Si Marcos during the time na isalig ni Sara. Okay? So within the term, within the purpose ng confidential funds, and which I think it's like katungod mo request ako nga ayaw na ipagawas. Kana information kay wa pa na mahuman. Under investigation pa na. Dili na pwede in the first place confidential na at the same time ongoing investigation. Karon Congress mogingon mo nga tubagon lang kung asa na nimo gigasto, dili gali na pwede matubag. Kay confidential. Kaya kung ako Sara na ako gisugo dira, gipapuyo na kong bukid para makakuha akong information regarding sa mga grupo nga naa dira nag-invite og mga estudyante mga batan-on. Kung inyo kong patubagon ana asa na ako gigasto, most likely dili ko katubag. So, kay kung ako nag-isulti, wa na gi-expose nako kung unsay mga nahitabo, unsay akong gibuhat, unsay information ako nakuha. So mao nay nature sa funds. Usa sa mga purpose nganong gisud siya sa confidential and intelligence funds. So karon kita mga katawhan, dili ta angay masuko kang Sara. Adto ta angay masuko sa Congress kay sila mismo ang ni-approve na.
sila tong representative, sila ang nitangtang o katungod nato para makahibaw anang kung giunsa na paggasto ang confidential funds. Okay? So atong sang putlon diri sa kutob, anyway naka 35 minutes na ta. And then ato pintahan sa oras sunod ato ni ipadayon. Then ato sang i-cover ang ubang issues sa mga nahitabo karon. Okay, medyo gubot gyud ang ato ang kuan, though which is ang kita manghilabot ani kay naay ni barog karon against corruption nga angay gyud natong suportahan. Okay? So kita-kita ta sa sunod. Yeah, again, please pag-like, and pag-share o pag-subscribe sa ato ang channel niya. Daghang salamat. Mayong adlaw inyong tanan.